DJ, may base experience mo kung bibigyan ka ng pagkakataon na magsimula ulit dito sa YouTube, especially ngayong year 2026. Ano yung mga strategy, ano yung technique, or ano yung mga contents na pagpopokusan mo? Ano yung niche na gagawin mo kung sakali man na magsisimula ka ulit? So dito guys, sa vlog na to, pag-uusapan natin yung bagay na yan, and for sure madaming makaka-relate dito na mga baguhan na content creators kung kayo man po ay galing sa ibang platform like sa Facebook, sa TikTok, no, or talagang nandito na kayo sa YouTube, for sure makaka-relate kayo dito, lalo na dun sa mga naguguluhan pa dyan, kasi hindi naman natin maiwasan na sa ating mga experience na nararanasan ako as a content creator, talagang may mga pagsubok or challenges na nararanasan natin along the way. At dahil dito nagkakaroon tayo ng experience, nagkakaroon tayo ng bagong kaalaman dun sa knowledge natin or sa pagiging isang content creator na ina-apply natin sa mga videos na ina-upload natin ngayon dito. So guys, kilala nyo naman si DJ Me, so straight to the point, direct to the point na paliwanag, let's go. So guys, no bias, so walang halong bola. Kung ako yung tatanungin nyo at kung sakali man na magsisimula ulit ako dito sa YouTube, iiwasan ko yung ginawa ko noon, which is yung nakipag-sub-for-sub ako. Sumali ako sa mga live stream na dedicated para magkaroon ako ng mga subscribers. Kasi bilang nagsisimula pa lang, sobrang, alam nyo yun guys, gustong-gusto ko talaga na dumami agad yung subscribers ko, which is ito yung karaniwang nagiging sakit ng mga bago dito sa YouTube, na dahil dito napapabayaan natin yung importance, no, napapabayaan natin yung kahalagahan ng pag-focus sa content or niche na plano natin sa ating channel, no. So naalala ko nun guys, dahil nga alam ko na may mga ganong sistema, hindi ako masyado nakakapag-focus doon sa niche na gusto ko. Or let's just say parang hindi ko pinapahalagahan. So wala akong pakialam kung may quality ba, or sabihin natin walang quality yung aking mga ginagawang videos, kasi ang nasa utak ko magkaroon lang ako ng madaming subscribers. So that's why nawala yung focus ko sa pag-improve ng content ko noon. Like many years ago. Okay? So yun yung una kong gagawin, na iiwas ako sa mga ganong klaseng sistema. And pangalawa, syempre bilang isang nagbabalak gumawa ng content dito sa YouTube, ano. So ililista ko yung mga kaya kong gawin, yung mga ginagawa ko everyday, yung hobbies ko, yung libangan ko na pwede kong i-showcase dito sa social media, kasi madami mga bago dito sa YouTube na even though hindi nila kaya or hindi naman talaga nila specialty yung bagay na yun, napipilitan sila gawin. Even though hindi naman nila expertise yung pagtuturo, hindi nila expertise yung mga bagay na sino-showcase nila sa kanilang channel, napipilitan sila kasi nga yun yung in demand. Pero kung ako yung tatanungin nyo, mas magpo-focus ako guys dun sa mga bagay na habang ginagawa ko, masaya ako. No, yung habang ginagawa ko siya, alam ko mag-grow ako in the future. Kasi para sa akin, based on my experience, mas masarap po mga dito sa YouTube, lalo na kung gusto mo yung ginagawa mo talaga. Okay, kaya ako, ang pinakang gagawin ko dun guys, maglilista ako ng mga hobbies, yung mga bagay na pwede kong i-share sa inyo, based sa aking mga naging karanasan, sa aking mga naging trabaho, or sa mga skills na kaya kong gawin. Basta guys, yung mga pwede kong i-share sa inyo na magkakaroon kayo ng bagong kaalaman. Kasi alam naman natin na dito sa YouTube, yung reason para manood sa atin, yung mga viewers natin, it's either para matuwa, mag-good vibes, or may matutunan silang bagong kaalaman or skills. So that's why yun yung pangalawang gagawin ko. So ano pa ba yung pwede nating gawin kung sakali man na magsisimula ulit ako? Tingin ko guys, mas magiging lamang yung pag-aaral natin dun sa technicalities sa YouTube Studio, no? So sa monetization, yung mga strategies, paano nga ba natin pwedeng i-improve or paano natin pwede i-monetize yung ating channel. Kasi nga dahil nga gusto mo ng organic growth, gusto mong umangat dito sa YouTube sa pamamagitan ng mga skills or dun sa mga hobbies na meron ka. So syempre tayo, gagawin natin yung lahat para pag-aralan yung mga basics ng YouTube. Kasi isa ito sa nakalimutan ko noon dahil nga masyado akong focus sa pakikipag-sub-for-sub dati. So hindi ko itatanggi sa inyo yan guys, naranasan ko yan. At yun nga, naranasan ko din maging live streamer ng Paangat program, nakasali din ako sa ganong sistema. So that's why yung negative side niya, alam ko.
na kaya ko sineshare sa inyo ngayon guys para hindi nyo na gayahin. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package you purchased and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. So kumbaga mas lumamang yung oras na ginugugol ko sa ganong sistema compare doon sa pag-aaral, kumpara doon sa pagre-research ng mga strategies na pwede kong i-apply sa content ko. Kasi guys, yung mga una-una, like yung mga first time ko mag-upload talaga ng mga contents, masasabi ko na wala talagang kwenta. Yung mga videos na ginagawa ko, parang mema lang, upload lang ako, masabi ko lang na may videos yung aking channel, pero at the end of the day, yung mga subscribers ko, hindi naman galing dahil sa mga videos ko, so galing siya sa sub for sub, which is alam naman natin na sa YouTube is hindi siya pwede. Or masasabi natin na pinagbabawal siya ng YouTube, no, dahil nga fake engagement. So kasama siya sa fake engagement. So kung ako ay mabibigyan ng pagkakataon na mag-start ulit, so yun yung gagawin ko, na mas magpo-focus ako na pag-aralan yung mga dapat kong pag-aralan, mga strategies na pwede nating i-apply dito sa YouTube. Okay? At tingin ko yung pagiging consistent yan guys, no? Masasabi ko na wala tayo nun dati. Kung kailan ko lang gusto mag-live, kung kailan ko lang gusto mag-upload ng video, kung kailan ko lang gusto mag-edit, dun lang ako nag-edit or dun lang tayo nagpo-produce ng content. So, masasabi ko guys na noon wala tayo nun. So dahil nga bilang bago, pagka tayo po ay may iniidolo na isang YouTuber, parang namomotivate tayo, na-inspire tayo doon sa status ng channel nila, let's just say doon sa kinikita nila, doon sa mga opportunities na natatanggap nila sa content creator, hindi natin maiwasan na parang gusto agad natin maranasan yon, which is ang nakakalimutan natin, lahat po tayo ay kailangan magdaan sa proseso ng pagiging isang content creator. Kasi ako dati guys, naalala ko pagka gusto ko makuha, talagang nag-iisip ako ng shortcuts para makuha ko agad, which is yun nga yung nangyari sa channel natin noon na na-damage talaga siya dahil dun sa mga subscribers na hindi naman talaga organic. So pag sinabi kong hindi organic, nanggaling siya sa live streaming, nanggaling siya sa mga sub for sub, no? So naalala ko pa nga nun guys, nagme-message ako sa mga groups noon, sa mga GC na dedicated sa ganong sistema para magkaroon ng subscribers, no? Pinapanood ko yung video nila, pinapanood din nila yung video ko. So doon nagkakaroon tayo ng subscriber. Pero it turns out na habang tayo po ay tumatagal sa YouTube, hindi siya nakakatulong. Kasi yung mga subscriber na yon hindi naman talaga nag-subscribe sa atin gawa ng content natin. So nag-subscribe lang sila sa atin kasi kailangan din nila na i-subscribe natin sila. So yun nga, sub for sub, na hindi ko na maire-recommend talaga as of now, lalo na ngayong year 2026. So ano pa ba yung pwede kong i-share sa inyo na sa tingin ko, kung nag-start pa lang ako ngayon na sa content creator na pwedeng makatulong sa inyo. Tingin ko guys, hindi ako matatakot na sumubok ng iba't ibang klase ng niche doon sa first 100 to 200 videos ko. Isa ito doon sa mali na ginawa ko na parang doon sa kakastart ko pa lang sa YouTube, ang iniisip ko agad, mag-focus ako sa iisang niche. So yung ibang mga contents, yung ibang concept na nasa isipan ko, hindi ko siya nabibigyan ng chance na gawin ko. So dahil doon, hindi ko na-discover kung ano nga ba talaga yung content na para sa akin. So ang nangyari sa akin guys, lately ko na lang na-discover itong mga earning apps, mga live streaming applications, or let's just say itong YouTube tips na nakatulong sa atin para kahit papaano magkaroon tayo ng subscribers and viewers dito sa YouTube. Kaya kung ako sa inyo guys, no, kung nanonood kayo sa akin ngayon,
and let's just say nakakasimula mo pa lang as a content creator dito sa YouTube, huwag kayo matatakot na sumubok ng madaming niche, lalo na kung nag-start pa lang kayo, no? So kumbaga gawin nyo siyang trial and error. Kung ano yung gumagana tapos masaya naman kayo doon, di yun yung gawin nyo. Kasi pangit din naman na madami kayong ginawang contents. Tapos itong content na to parang trip mo lang gawin, but at the end of the day siya yung nag-viral. Pero ang katotohanan, hindi mo naman talaga siya trip gawin. No? Pero ako naman guys, naniniwala din ako na tayo naman as a content creator, mabilis tayo mag-adapt dun sa mga bagay na gumagana sa atin. So that's why hindi rin ako nag-iisip ng negative, lalo na sa mga bagong content creators na matatagalan kayo na ma-adapt yung mga bagay na gumagana sa inyo. Kasi guys, dapat tayo marunong tayong umadapt sa mga bagay na gumagana sa atin. Kasi may mga strategies, may mga nangyayari sa channel natin na hindi always gumagana. No, may mga content creators na pag ginawa nila yung strategy na yon, may pagkakataon na hindi gumagana sa kanila. Pero pag sinubukan ng isang content creator, gumagana sa kanya. No, kasi lahat tayo may iba-iba tayong approach kung paano natin gagawin yung content, may iba-iba tayong concept, no, iba-iba tayo ng mindset kung paano natin ipoproduce yung content na naiisip natin. But at the end of the day, kung ano yung gumagana sa inyo, kung ano yung sabihin natin nagpaparami ng viewers or subscribers nyo, kung ano yung strategy na sa tingin nyo pagka ginagawa nyo, umaangat kayo sa YouTube, di yun yung gawin nyo. So dapat guys, yung observation nyo gumagana siya. Kasi bilang isang YouTuber, hindi pwede na kung ano lang yung i-upload mo, tapos gusto mong dumami yung views. So parang gusto mo lang dumami yung subscribers mo, but at the end of the day, wala ka namang ginagawa. Hindi ka naman nag-aaral, hindi mo naman pinag-aaralan yung analytics mo dito sa YouTube. Hindi mo pinag-aaralan yung YouTube Studio. So that's why hindi mo nagigets kung ano ba talaga yung content na para sa'yo, ano ba yung content na gumagana sa'yo. So dapat, kung nagsisimula pa lang kayo ngayon, so wag nyo akong gagayahin na nagsimula ako sa mali. So dapat, pag-aralan nyo po talaga yung YouTube, piliin nyo yung content na sa tingin nyo gumagana sa inyo at habang ginagawa nyo siya, masaya kayo. And guys, dapat mas madami yung oras nyo sa pag-aaral nyo sa content creation, sa pag-produce ng content. Hindi rin kasi maganda yung lagi tayong nanonood ng tips. Hindi ko sinasabi na wag nyo akong panoorin. Ang sinasabi ko lang, dapat mas lamang yung pagkilos kesa sa pangarap at panonood. Kasi alam ko bilang viewers ko, alam ko bilang isang bagong YouTuber, talagang minsan lamang yung panunood nyo sa iba't ibang content creators na nagbibigay ng tips kagaya ko. Pero ako na po yung nagsasabi sa inyo na dapat mas lamang po yung pagkilos, yung pag-produce ng content. Kahit magkamali, huwag kayo matatakot. Kung magkamali man kayo, at least may matututunan kayo next time. Huwag kayo masyadong perfectionist kasi at the end of the day, dun kayo matututo sa pagkakamali nyo. Mas maganda na po yung nagpo-produce kayo ng content na walang kwenta nung una, pero habang tumatagal, nagkakaroon na po kayo ng sense. So dahil nga natututo kayo dun sa mga experience nyo as a new YouTuber. Okay? And kung sa tingin nyo guys, na-motivate kayo or na-inspire kayo sa bagong content natin for today, alam ko hindi tayo masyado naging technical. Alam ko more on motivation, inspiration yung nabigay natin today. Pero hopefully nakatulong pa rin ako sa inyo. No? And yun nga guys, no, don't forget to subscribe my channel, DJ May, for more videos like this. And guys, gusto ko lang din i-shoutout yung ating mga solid viewers na nag-aabang ng vlogs natin daily or weekly. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyong lahat. At guys, hindi natin kakalimutan i-shoutout yung ating mga DJ May exclusive members na nagpa-member last week or let's just say this month, no? So maraming salamat po. Bilang perks guys, ipineplex natin sila Brendo Power Video. At meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan pinopromote natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, so meron akong iiwan na isang video at isang DJ May YouTube Tips playlist na makakatulong sa inyo bilang isang baguhan na content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.